Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Sa araw na ito, nais kong ibahagi sa inyong mga kabayan ang isa na namang mensahe ng dakilang Diyos Ama sa langit. Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa at ng sangkatauhan. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang mensaheng ito ng Diyos ay ipinahayag ni Jesus at ito ay naitala sa Ebanghelyo ni Apostol Mateo na pinamagatan kong Mag-ingat laban sa lebaduran ng mga mangangaral. Nang magkagayoy, lumapit kay Jesus ang ilang mga Pariseyo at mga guro ng kautusan mula sa Jerusalem at tinanong siya, "Bakit ang iyong mga alagad ay sumusuway sa aral na ipinamana ng ating mga ninuno? Hindi sila naghuhugas ng kanilang mga kamay sa tamang paraan bago sila kumain?" Sumagot si Jesus, "At bakit ninyo sinuway ang utos ng Diyos, at ang sinusunod ninyo ay ang inyong sariling aral? Sapagkat sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at sino mang sumpain ang kanyang ama o ang kanyang ina ay papatayin. Ngunit itinuturo ninyo na kung ang isang tao ay may isang bagay na magagamit niya upang tulungan ang kanyang ama o ang kanyang ina, ngunit sinabing ito ay sa Diyos, hindi niya kailangang magbigay galang sa kanyang ama. Sa ganitong paraan ay binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos upang sundin ang inyong sariling pagtuturo. Mga ipokrito kayo! Tunay ngang tama si Isaya nang manghula siya tungkol sa inyo. Ang mga taong ito, sabi ng Diyos, pinararangalan ako ng kanilang mga salita, ngunit ang kanilang mga puso ay talagang malayo sa akin. Walang silbi ang pagsamba nila sa akin dahil nagtuturo sila ng mga alituntuning gawa ng tao na parang mga batas ko sila." Nang magkagayoy, tinawag ni Jesus ang mga tao na lumapit sa kanya at sinabi sa kanila, "Makinig at unawain. Hindi kung ano ang pumapasok sa bibig ng isang tao ang nagiging sanhi upang siya ay maging ritual na marumi. Sa halip, kung ano ang lumalabas sa kanyang bibig, ito ang ritual na nagpaparumi sa kanya." Pagkatapos ay lumapit sa kanya ang mga alagad at sinabi, "Alam mo bang nasaktan ng mga Pariseo sa sinabi mo? Ang bawat halaman na hindi itinanim ng aking Ama sa langit ay bubunutin." Sagot ni Jesus, "Huwag ninyo silang alalahanin. Sila ay mga bulag na pinuno ng mga bulag. At kapag ang isang bulag ay umakay sa isa pa, pareho silang mahuhulog sa hukay." Nagsalita si Pedro, "Ipaliwanag mo sa amin ang kasabihang ito." Sinabi sa kanila ni Jesus, "Hindi pa rin kayo mas matalino kaysa sa iba? Hindi ba ninyo naiintindihan? Anumang bagay na pumasok sa bibig ng isang tao ay pumapasok sa kanyang tiyan at pagkatapos ay lumalabas sa kanyang katawan. Ngunit ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay nagmumula sa puso, at ito ang mga bagay na nagpaparumi sa tao. Sapagkat sa kanyang puso nagmumula ang masasamang ideya,
na umaakay sa kanya na pumatay, mangalunya, at gumawa ng iba pang immoral na mga bagay, magnakaw, magsinungaling at manirang puri sa iba. Ito ang mga bagay na nagpaparumi sa tao. Ngunit ang kumain ng hindi naghuhugas ng inyong mga kamay gaya ng sinasabi nila na dapat, hindi nito ginagawang marumi ang isang tao. Si Jesus ay umalis sa lugar na iyon at nagtungo sa teritoryong malapit sa mga lungsod ng Tiro at Sidon. Isang babaeng Kanaanita na nakatira sa rehiyong iyon ang lumapit sa kanya. "Anak ni David, maawa ka sa akin, Ginoo. Ang aking anak na babae ay may demonyo at nasa isang kakilakilabot na kalagayan," sigaw niya. Ngunit si Jesus ay hindi umimik sa kanya. Lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad at nagmakaawa. "Paalisin mo siya. Sinusundan niya tayo at gumagawa ng lahat ng ingay na ito." Pagkatapos ay sumagot si Jesus, "Ako ay isinugo lamang sa mga nawawalang tupa ng bayang Israel." Dito ay lumapit ang babae at nagpatira pa sa kanyang paanan. "Tulungan mo ako, Ginoo," sabi niya. Sumagot si Jesus, "Hindi tama na kunin ang pagkain ng mga bata at itapon sa mga aso." "Totoo po yan, Ginoo. Ngunit kahit na ang mga aso ay kumakain ng mga labi na nahuhulog mula sa mesa ng kanilang mga Panginoon," sagot niya. Kaya't sinagot siya ni Jesus, "Ikaw ay isang babaeng may malaking pananampalataya. Kung ano ang gusto mo ay gagawin para sa iyo." At sa sandaling iyon, ang kanyang anak na babae ay gumaling. Umalis doon si Jesus at pumunta sa tabi ng lawa ng Galilea. Umakyat siya sa isang burol at naupo. Lumapit sa kanya ang malaking pulutong ng mga tao. Dinala nila ang mga hingkod, mga bulag, mga pilay, mga pipi, at marami pang ibang mga taong may sakit na kanilang inilagay sa paanan ni Jesus. At sila ay pinagaling niya. Namangha ang mga tao nang makita nilang nakapagsalita ang pipi. Gumaling ang mga hingkod, nakalakad ang mga pilay, nakakita ang mga bulag, at kanilang pinuri ang Diyos ng Israel. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, "Naaawa ako sa mga taong ito, dahil 3 araw ko na silang kasama at ngayon ay wala na silang makain. Ayokong paalisin sila ng hindi pinapakain, dahil baka himatayin sila sa kanilang pag-uwi." Tinanong siya ng mga alagad, "Saan tayo makahahanap ng sapat na pagkain sa disyerto na ito para pakainin ang maraming taong ito?" "Ilang tinapay ang mayroon kayo?" tanong ni Jesus. 7 tinapay at ilang maliliit na isda, sagot nila. Kaya't inutusan ni Jesus ang mga tao na umupo sa lupa. Pagkatapos ay kinuha niya ang 7 tinapay at ang isda. Nagpasalamat sa Diyos, pinira-piraso ang mga ito at ibinigay sa kanyang mga alagad. At ito ay ipinamigay ng mga alagad sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Pagkatapos ay pinulot ng mga alagad ang 7 basket na puno ng mga pirasong natira. Ang bilang ng mga lalaking kumain ay 4,000, hindi binibilang ang mga babae at bata. Pagkatapos
ay pinaalis ni Jesus ang mga tao, sumakay sa bangka at pumunta sa teritoryo ng Magadan. Nais na bitagin si Jesus ng ilang mga Pariseo at Saduceo na lumapit sa kanya, kaya't hiniling nila sa kanya na gumawa ng isang himala para sa kanila, upang ipakita na siya ay sinasang-ayunan ng Diyos. Ngunit sumagot si Jesus, "Kapag lumulubog ang araw, sabi ninyo, magkakaroon tayo ng magandang panahon dahil ang langit ay pula. At sa madaling araw sasabihin ninyo, uulan, sapagkat ang langit ay pula at madilim. Nagagawa ninyong hulaan ang panahon sa pamamagitan ng pagtingin sa langit, ngunit hindi ninyo mabigyang kahulugan ang mga palatandaan tungkol sa mga panahong ito. Napakasama at walang Diyos ang mga tao sa panahon ngayon. Humihingi kayo sa akin ng himala? Hindi. Ang tanging himala na ibibigay sa inyo ay ang himala ni Jonas." Nang tumawid ang mga alagad sa kabilang ibayo ng lawa, nakalimutan nilang kumuha ng tinapay. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo laban sa lebadura ng mga Pariseo at Saduceo." Nagsimula silang mag-usap sa kanilang mga sarili. Sinasabi niya ito dahil hindi tayo nagdala ng tinapay. Alam ni Jesus ang kanilang sinasabi, kaya tinanong niya sila, "Bakit kayo nag-uusap tungkol sa kawalan ng tinapay? Napakaliit ng pananampalataya ninyo. Hindi pa ba ninyo naiintindihan? Hindi ba ninyo natatandaan noong pinagputol-putol ko ang 5 tinapay para sa 5,000 lalaki? Ilang basket ang napuno ninyo? At paano naman ang 7 tinapay para sa 4,000 lalaki? Ilang basket ang napuno ninyo? Paanong hindi ninyo naintindihan na hindi tinapay ang tinutukoy ko sa inyo? Ingatan ninyo ang inyong sarili mula sa lebadura ng mga Pariseo at Saduceo." Pagkatapos ay naunawaan ng mga alagad na hindi niya sila binabalaan na ingatan ang kanilang sarili mula sa lebadura na ginagamit sa tinapay, kundi mula sa pagtuturo ng mga Pariseo at Saduceo. Kabayan, ang mensahe ng Panginoon. Manalangin tayo. Purihin ang Panginoon na aking kaluluwa. Pinupuri ng aking buong pagkatao ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang Panginoon na aking kaluluwa, at huwag kalimutan kung gaano siya kabait. Siya ang nagpatawad sa lahat ng aking mga kasalanan at nagpapagaling sa lahat ng aking mga karamdaman. Iniingatan niya ako mula sa libingan at pinagpapala ako ng pagmamahal at awa. Pinuno niya ang aking buhay ng mabubuting bagay upang ako ay manatiling bata at malakas tulad ng isang agila. Ang Panginoon ay humahatol pabor sa mga inaapi at ibinibigay sa kanila ang kanilang mga karapatan. Ibinunyag niya ang kanyang mga plano kay Moises at hinayaan ang mga tao ng Israel na makita ang kanyang makapangyarihang mga gawa. Ang Panginoon ay mahabagin at mapagmahal,
mabagal magalit at puno ng patuloy na pagmamahal. Siya ay hindi patuloy na nananaway, hindi naman magpakailanman ang galit niya. Hindi niya tayo tinatrato ayon sa nararapat sa ating mga kasalanan o gantihan tayo ayon sa ating mga kasamaan. Kasing taas ng langit sa ibabaw ng lupa, napakalaki ng kanyang pag-ibig sa mga may paggalang sa Kanya. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, hanggang ngayon ay inaalis niya ang ating mga kasalanan sa atin. Kung paanong ang isang ama ay mabait sa kanyang mga anak, gayon din ang Panginoon ay mabait sa mga gumagalang sa Kanya. Sapagkat alam niya kung paano tayo nabuo, naaalala niya na tayo ay alikabok. Sa atin naman ang buhay natin ay parang damo. Tayo ay lumalaki at yumayabong tulad ng isang ligaw na bulaklak. Pagkatapos ay humihip ang hangin dito at ito ay nawala. Walang muling nakakita nito. Ngunit para sa mga nagpaparangal sa Panginoon, ang pag-ibig niya ay magpakailanman, at ang kanyang kabutihan ay nananatili sa lahat ng henerasyon ng mga taong tapat sa kanyang tipan at tapat na sumusunod sa kanyang mga utos. Inilagay ng Panginoon ang kanyang trono sa langit. Siya ang hari ng lahat. Purihin ang Panginoon, kayong malalakas at makapangyarihang mga anghel na sumusunod sa kanyang mga utos na nakikinig sa sinasabi niya. Purihin ng Panginoon kayong lahat na makalangit na kapangyarihan, kayong mga lingkod niya na gumagawa ng kanyang kalooban. Purihin ng Panginoon lahat ng kanyang nilalang sa lahat ng mga lugar na kanyang pinamumunuan. Purihin ng Panginoon aking kaluluwa. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.